Because as I observe, bisan pa man sa Facebook, ginabutang na ni sa Facebook kani nga tapi o kini nga kamatuuran, daghan ang kalanlaing pagtudlo ang ginahimo about this thing. So what is our stand? Anyway, no? Nakawali na ko ani, but wala jud ko nag-focus lang aning butanga nga atong isgutan karon, because I always pair it with another topic because they are going together, no? Oh, may bola ta sa itong isgutan karong buntag. So, karong buntag atong amdaman atong kaugalingon, let's try to open our Bibles now to the book of Malachi 3:10. Kasi makatag-ano sa itong isgutan ng buntag. Alright. Malachi 3:10, and then I will read Proverbs 11:24. I will read also Matthew 22, verse 21. No? Tulo ka text akong gigamit to make the truth, of course, to be strong. No? Ligon, yun, ang kamatuoran, may tungod yan eh. Malachi 3:10 said, bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Proverbs 11:24, there is one who scatters and yet increases all the more, and there is one who withholds what is justly due, and yet it results only in one. In Matthew 22, verse 21, he said, well, then pay to the emperor that belongs to the emperor, and pay to Caesar, or pay to God what belongs to God. That is GNT. GNT is Good News Version. Good News Translation of the Bible. No? I hope you understand that. Kana mga ginamarkaran na. I use another version kaysa kasagaran sa New American Standard Bible, sa King James, and other modern translations. Kanang word nga pay diya, gigamit nila is render to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Pero kanang Amplified Bible translation or version o kaning Good News translation, naghisgot yun siya about payment. Kaya mas ganahan ko ana mo gamit when we talk about tithe. So, mauna siyang atong isgutan ron, tithe. Everybody say tithe. Unsam ning tithe o sa mga yaga-yagaon pa tithi. Mauna siya. Sa akong giingon ganina, nagwali na ko ani permi, but I always pair it with offering. Kaya mo na sila pares, no? Tithe and offering. Pero karon mo focus lagi ko sa tithe. Aron masabtan yun nato, unsa man yun ni? Kani aron sa pag-enlarge pa sa kaibalo sa mga nakasabot na, o aron makasabot, katong wala pa nakasabot, labi na itong mga bag-upang nahimong Kristohanon. Because if you are a new believer, di pa yung kakaapas aning nga pagtulunan o gusahay, murag muribinta pagyunta aning nga pagtulunan, because it talks about something that the Lord requires that you are going to pay Him. No? So mao nga sabto nato ni karon nga mensahe about tithe. Naunsa nang word nga tithe? So kung imong iliteral ng tithe, ang kakahulugan ana is kanapulo, ikanapulo, or 10%. 10%. Nagtumong kini sa paghimo sa atong ginahimo nga pagbayad og 10% sa tanan natong kinitaan, sa tanan natong mga tanom, o sa tanan natong kuhaanan sa atong mga pagkinahanglan ngadto sa Dios. So, 100% minus 10.
no? Sa tanan nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Kaning pagbayad sa ikanapulo, nagsugod yun kini sa daang tugon, ingon nga sistema nga gimando sa Ginoo aron suportahan ang mga pangulo sa mga lideres sa mga relihiyon, no? Labi na sa Judaism. Og aron pagsuporta ngadto sa mga kabus. Mo na siya ang sinugdanan, no? Ang kagamitan ani o ang pag-aplikar ani nag-anam-anam kini og kanabang adunay pagkausab diha sa old sa daang tugon o sa bag-ong tugon. Sa daang tugon, naa sila'y dagkong tithe nga ginahatag o gitawag natong nahaunang mga ikanapulo nga ginahatag. 3 main tithes nga ilang ginahatag sa mga Hudiyo. Unang klase sa ikanapulo or tithe nga ginahatag, gitawag ni siya nga Levitical tithe. Ikanapulo alang sa mga Lebihanon. That is found in Leviticus 27:30. Ang tanang 10% sa tanang bunga o sa ilang ginaatiman nga mga mananap, ilang kuhaan sa 10% o ilang ihatag sa mga Lebihanon, those who are serving in the temple, o ngadto sa mga pari, nga diin wa sila kaugalingong yuta o nag-alagad sila sa mga relihiyoso o mga makatalingbanon nga mga kalihukan. So aron mabuhi ang mga pari o mga Lebihanon, mao nga kuhaan nila og 10% ang ilang mga bunga sa ilang kaumahan o sa ilang mga mananap nga giatiman o gitawag na siyang Levitical tithe. Mao nay first nga klase ta tithe sa Old Testament. Now adunay ikaduha, gitawag nato ni nga the festival tithe. Festival, unsa nang festival? Fiesta. Ang mga Hudiyo mangguna sila mga kasaulugan nga ginahimo, the feast of the Passover, the feast of Tabernacle, the feast of harvest, the feast of Pentecost. So naay mga pista nga ilang gina-celebrate. And as they celebrate this big celebration, these big festivals, gi-require sila nga maghatag sila og 10% aron ilang magastuhan kaning ilang kinatibuk-an nga pagsaulog sa ilang piyesta o sa ilang mga kasaulugan. So that's the second kind of tithe, no? Tawag nilang festival tithe. The third, of course, adunay gitawag natong poor tithe. Kada bang ikanapulo para sa mga pobre, alang sa mga kabos, no? So, kada ikatulong tuig, every third year, sa ato pa, kung mag-ihap ka karon 2026, 27, 28, pagka 2029, sila muhatag na sa gitawag natong poor tithe. Para unsa man ni, kada ikatulong tuig, dugangan nila og another 10% ang ilang pag-collect, pagtigom, og ila kining tigumon alang sa ilang pag-amuma, pagtabang sa mga maluyahon, sa mga balo, sa mga ilo, o sa mga kabos. Mo nang gitawag natong poor tithe. Mo nang matingala ko sa unang si Apostol Pablo nag-require dito sa taga-Korinto nga tiguman ninyo daan. Aron inig-agi nako akong hapiton ang inyong mga tabang alang sa mga kabus. Ingon pa siya. And this is it. So makita nimo that in the Old Testament, mo nang giingon nato sa English pa nga term, nag-evolve, nag-usab. Adunay mga kausaban, changes nga nahitabo sa ilang paghatagog tayo or pagbayad sa ilang ikanapulo. Sa karon, in the New Testament, aduna po'y kalahian nga nahitabo. Ato na isgutan karon, no? So, mga Kristohanon, labi na ron, as I have said, sa social media,
makita nimo sa Facebook, hasta ang mga ang tithe gina-explain sa ubang mga pastor, mga religious leaders, but they explain it in a different way, no? Lahi, kita, unsa man itong stand sa one-way outreach. So, muna nga isgutan yun din nato ni siya. Human na to masabtan ang mensahe karong buntag, magpili ta sa atong kaugalingong pagpili. Mao nga ang atong hisgutan karon matawag natong multiple choice. Kasabot mo sa multiple choice, bintot og sa Bisaya pa na ano? Kanang bang magpili ra ka unsay iyang right answer kung multiple choice. Karong buntag ang atong hisgutan is making the right choice. Should I tithe or not? Mao na siya atong multiple choice karong buntag. Paghimo sa atong eksaktong pagpili, mubayad ba ko sa akong ikanapulo or dili? Kanang inyong desisyon karon, idepende niyo sa inyong madungog gikan sa pulong sa Ginoo. Now, atong tan-awon the origin of paying our tithe. Mas ganahan yung kumugamit na ng word nga paying. Anyway, ang kasagaran mo ko na itong madungog paghatag sa atong ikanapulo. Parang atong offering mo na atong ginahatag. Giputangan mo ko nag-differentiation, no? Ang atong ikanapulo, atong ginabayad. Ang atong mga halad, atong mga offering, atong ginahatag. Mao na siya. So, mao na nga mas ganahan kung mugamit sa word nga pay, pagbayad. Now, first, sa sinugdanan, sa Genesis 14 verse 20, and blessed be God Most High, who hath delivered your enemies into your hand. He gave him a tenth of all. Ang ginaisgutan diha si Abraham. Take note of that. Pero sa Genesis 28:22 na pod, ingon siya, this stone which I have set up as a pillar will be God's house. And all of that you give me, I will surely give a tenth to you. No? Mag-ingon, ang nag-istorya din ni karon si Jacob. It was the father and also the grandson. No? So, ingon pa siya, kaning bato nga akong gipahimutang karon ingon nga aligi, mao ni mamahimong balay sa Dios. Ug ang tanan nga imong gihatag kanako, akong ihatag ang ikanapulo nga bahin tanan nganha kanimo. So, mo na ingon ni Jacob, no? So, kanus amang yun nagsugod nga makita nato ng ikanapulo kanang tithe. Una, kung imo tan-awon ng pulong si Ginoo, it was established before the law. Gitukod kini sa wala pa ang kasuguan. Naunsa ng word nga gitukod? Kung muingon ikaw, it is established, nagpasabot lamang, nga gihimo na kini nga gitawag natong ligon permanente, siguro, o wala na'y pagkatayog or pagkausab nga butang when it is established. Sa dihang ang Dios sumagatukod og usa ka butang, kani nagapakita lamang sa iyang labaw nga gahom, no? Nga makagagahom mo siya, nagapakita kini sa iyang labaw nga pagkamatinud-anon o sa walay katapusang kamatuuran sa iyang mga saad. So, muingon ganita nga gitukod, nagpasabot, gihimo sa Ginoo ni nga walay pagkausab nga butang. Nagpakita ang Dios sa iyang gahom ibabaw ni ini sa wala pa ang kasuguan before the law. Unsa man ang kasuguan? Ang ginapasabot ana maigsuon, in short, before pa naabot ang panahon ni Moises sa Leviticus. So before the law, ang Ginoo iya na lang gi-establishar, gitukod niyang daan ang may tungod sa pagbayad og ikanapulo.
kinahanglang masabta nato ni tungod kay ang mga tao manggod nga against sa pagtulunan sa ikanapulo. Muingon sila, di na taangay karon muhatag or mubayad sa ato ikanapulo. Kay ang tithe na ilalom sa kasuguan. Ingon siya, kita karon na ilalom naman ta sa grasya. O, mo na ilotsanan nila, no? But if you will try to see the Bible, tithing that did not originate during the time of the law, but tawa pa moabot yun ang kasuguan, ginahimo na ni sa mga tao nga nagtuo sa Dios. So si Abraham, sa unang verse nga atong gibasa, kung imong makita, hinumduman na ito nga human siya nakig-away at kung nagkidnap kang Lot, naghan kay siya og nailog nga mga kaptagan og bahandi. So tanan niyang naangkon, bulawan, sa lapi, mga butang nga diin, mga bahandi sa iyang mga kaaway, tanan nga iyang nailog, gikuhaan niya og ikanapulo, gihatag niya kang kisa Melchizedek, ang pari, ang pangulong pari, or giingon dito sa book of Genesis, hari sa Salem. So meaning, before the establishing of the law, there was already a paying of tithe by Abraham. And he did it. Pag-abot sa chapter 28, kung inyong inunduman, paglayas ni Jacob, kay lagi nahadlok siya sa iyang kaluha nga si Esau, hadlok siyang patyon, kay nangilad man siya kang Esau nga igsoon. Naabot siya sa usa ka lugar, unya paghigda niya, naghigda siya sa usa ka bato. Ug mao na ni iyang gisulti sa Ginoo nga ang tanan nga imong ihatag nako, Lord, ihatag nako ang tanan ikanapulo nganha kanimo. Now I believe that the family of Abraham was already practicing the paying of tithe before the law came. Tawa pa ang balaod naabot. Alright? Diha nagsugod. Okay. And Leviticus 27 verse 30. And Deuteronomy 14 verse 22. Dua ka verse kung basahan na. Ingon siya, thus all the tithe of the land and of the seed of the land or of the fruit of the tree is the Lord's. It is holy to the Lord. Ako binisayon, aron masabtan nato. Ang tanan nga ikanapulo sa yuta ug ang kanay kanapulo sa binhi sa yuta o ang mga bunga sa mga kahoy iya sa Ginoo og kani balaan ngadto sa Dios. All right? Sa Deuteronomy said, kinahanglan nga kamo magabayad sa inyong magahatag sa inyong ikanapulo sa tanang bunga sa inyong gipugas nga diin nagagikan sa yuta or sa kaumahan matag tuig. Ako basahin sa English. He said, you shall surely tithe all the produce from what you sow, which comes out of the field every year. Kana siya karon, it was commanded under the law. No, kanina, naabot na ang kasuguan ni Moises ani nga time, o gisuko na gyud sa Ginoo. O mo ni sila moingon nga, kanang tithe, ilalom na sa kasuguan. Oh yes. Pero nagpasabot nga tungod kay na ilalom na ta sa grasya di na nato buhaton. We can see the reason why. Naunsa ng word nga commanded kung imong sabton. Sa Biblikano nga pagsabot ang word nga sugo, usa kini kamando nga adunay nagpaluyong kagahom. Kagahom nga iya sa Dios. Usa kini ka pagsangon nga ikaw mahimong ginapos aning unsay gisangon. Usa kini kalangitngon nga pagpahayag nga gihatag sa Ginoo o usa-usa kalabawong pangulo
nga nagakinahanglan atong tumanon. Mao na siyang command. Basta naay sugo, tumanon yun. Labi na kay ang Diyos, makaoy naghatag ni ini. Kani siya nga butang, kumayon gani kang gisugo, nani kalambigitan sa gitawag natong covenant relationship. Namtay covenant sa Ginoo. Mao nga duna siya gitawag natong kumplito og hingpit nga kagahom o katungdanan sa mga tao nga diin musunod gyud sa iyang mga kabubuton. Nganuman, because God has the absolute authority over the people of God. Muna siya, pag ingon niya, tanang bunga sa inyong kahoy, tanang bunga sa inyong yuta, tanan nga bini sa inyong yuta, tanan nga inyong nakuha, gikan sa inyong kayutaan, kinahanglan mo hatag yun mo sa inyong ikanapulo matagtuig. O, muna siya gimando niya, no? So, it was already under the law. Next. Sa Matthew 22:21, muna to kanina sa kong gingon, well, he said, then pay to the emperor what belongs to the emperor and pay to God what belongs to God. Ingon siya bayari ang unsay iya ni Caesar o bayari usab unsay iya sa Dios. Another verse. In Matthew 23:23, ingon siya, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy and faithfulness, but these are the things you should done without neglecting the others. Katulo mga igsoon, it was implied by Jesus' words. Unsa man ang word nga implied? Iyang ginapasabot sa iyang mga gisulti nga mga pulong or mahimong masabtan sa iyang ginapasabot nga pulong. Now, unsa gyud implied? What is really the meaning of implied biblically? Nagpasabot nga gihatag kini nga usa ka panghunahuna or suggestion or usa kini ka naghatag og ilhanan sa kamatuoran, leksyon or kahulugan nga diin makita nimo og dili ino direkta nga mabasa ang pulong diha sa pulong sa Ginoo apan masabtan nimo nga mauni ginatudlo sa pulong. Nagapunting kini sa gitawag natong natago nga mga mensahe o mga kamatuuran nga diin may tungod sa Dios nga kinahanglan natong masabtan, madawat sa dihang ato kining ginabasa iyang pulong uban sa mga kaubanan ni ini nga mga pulong. All right. Ako ipasabot. When you say implication, nagpasabot nga bisag wala gisulti ang pulong diha, pero maunay ginapasabot sa pulong nga kinahanglan natong sabton. So, moingon ganita nga tithe is implied by Jesus' word sa ato pang ikanapulo atong masabtan tungod sa mga pulong nga gilitok ni Jesus. Giunsa niya pagsulti? Kung atong ibase sa Good News Translation, ingon siya, bayari ang iya ni Caesar o bayari usab unsay iya sa Dios. O kanang word nga belongs to God, that is where our tithe is. Di nato babasa ang tithe diha, pero mo na gina-imply, ginapasabot sa pulong sa Ginoo. But in this part, sa Matthew 23:23, ingon siya, woe to you, alaot kamo mga eskriba o parisiyo, mga tipakaron ingnon, ingon siya, kay kamo nagahatag sa inyong ikanapulo, apan inyong gibiyaan ang mas bugat pa nga mga ginapangita sa kasuguan nga angayan niyo tumanon. When you try to see, karon gisgutan ni Jesus ang mga Pharisee
nga in the New Testament, still the Pharisees and the scribes are paying their tithe. Maingon ang kasiguro, na anad banggot sila kay under pa man sila sa kasuguan. Well, you have the reason on that. Pero, kung tanawon nimo ang implication ni Jesus, we can see nga wa niya giwala ang tithe diha sa New Testament. Do you know? Because of that implication of his word, when he was talking to the scribes and the Pharisees, it doesn't mean that because we are already under grace, di na tamuatag sa inang atong ikanapulo. Uban nga through theological interpretation, sa New Testament, mas labaw pa sa ikanapulo ang ngayan natong ihatag because Paul himself, nag-ingon siya siyang pulong nga kinahanglan kita mag-ahatag sumala sa pagbuot sa atong kasing-kasing o iyang gitudlo nga siya nga nagpugas og daghan magaani og daghan, you see? So there was not, of course, a word tithe when Paul talks about that, but we can see the implication of the truth. Makita nato ang kamatuuran sa pagbayad sa ikanapulo, masabtan nato sa ilang pulong o ginaistorya nga mga pulong. Now, can you remember Cain and Abel? Si Cain ug si Abel. Wala pa man gyud tay mabasa sa Bible anang alaing tao sa kalibutan, no? Gawas kang Adan o kang Eva. Giingon sa Bible nanganak siya kang Cain o kang Abel. Karon, pag-abot sa hustong panahon, unsay gibuhat nila ni Abel o ni Cain? Si Cain kay usaman siya ka mag-uuma. Siyempre, mag-uuma, magpugas, magtanom siya trigo, mag-atiman siya, tanang mga tanom dito. So, si Cain, pag-ani niya, nagdala na siya sa pinakamaayong bunga sa iyang kaumahan. You see, kanang term nga pinakamaayong bunga, there's something behind that we need to understand. The next is, si Abel po, kay lagi usaman siya ka herdsman, magbalantay sa karniro, daghan man siya mga karniro, daghan man siya mananap nga giyatiman, nagdala po si Abel sa pinakamaayo nga halad niya, gikan sa iyang mga giatiman nga mga mananap, ug mo iyang gidala sa tubangan sa Ginoo. Bisan patuod kung wa tay mabasa nga ila tong tithe ngadto sa Ginoo, but we can understand that bisan paganis panahon ni Eva o ni Adan, ang unang mga tao nagabihimo na sa pagbayad o paghatag sa ilang ikanapulo ngadto sa Dios. I don't know, but mo na'y akong nasabdan. Mangutana siguro mo, kinsa may gawali nila, pastor? Kinsa may nagtudlo nila? I believe that the Lord had just an arrangement with Adam and Eve. Nya pagkabalo ni Adan ug ni Eva sa kamatuuran, gitudluan pod nila ang ilang mga anak nga musunod unsay instruction sa Ginoo nila. Kana di nato na mabasa, ha? But these are all suggestions only. Kay imposible kaayo nga si Abraham muhatag sa iyang ikanapulo nga wa gid siya kasabot unsa na ikanapulo. So ang iyang maginikanan nakakat-on pod sa panahon sa ilang mga kaliwatan, and because of that, the practice of course continued until na sa New Testament times. Nakasabot na ba igsoon? That is why kinahanglan gyud di ay. Everybody say kinahanglan gyud di ay. Now, mo na iya multiple choice. Pangutan na imong kaugalingong kalubuntang. Now, the danger of paying not our tithe. Mo ni wrong choice. Mo ni sayop kapag pili. Kumuyong ka, di ko mag-tithe. So, pero, naikakuyaw, no? Wala man ko nag-ingon nga maimpyerno ka kung di ka mag-tithe. No. Tithing
is only, of course, a part of your Christian responsibility as believers of God. So the danger, unsa may kakuyaw, Proverbs 11:24, there is one who scatters, kana, nagisgot may tungod sa pagkamanggiyatagon, and yet increases all the more, and there is one who withholds what is justly due, and yet it results in want. Binisayon ako ng part nga diningon siya. Adunay usa nga nagasabwag apan siya naga-uswag hinuon. Apan adunay usa nga nagapugong sa angay nga ihatag og kani nagbunga sa pagkakulang. So, una nga danger is we will suffer in want. Mag-antos ta sa pagkakulang. Huwag yun na siya may igsoon. When you talk about suffer in what it means to endure severe poverty, kanang grabing kawaladon. Mag-antos ka sa grabing kawaladon, pagkakulang o sa pagkakulang sa imong nahaunang pagkinahanglan sa imong pagkinabuhi, sama sa pagkaon, sama sa imong sinina, sama sa imong balay, samtang ikaw nagpadayon sa pagtuo sa Ginoo alang sa iyang pagtagana. Now, meaning, Kristohanon tuod ka. Bao nang ingon siya nga, nagpugong, you withhold what is justly due. Imo manggong gipugngan, wa nimo gihimo or gihatag ang angayan nga ihatag. Unsa man ang angayan nimong ihatag ngadto sa Ginoo? Wa tay laing makita sa Bible. Katong gi-require niya nga ikanapulo, I believe he was of course referring to that. Iyang ginatumong na when he said, withhold what is justly due. Kanaingon siya nga, wa nimo ginapugngan nimo unsay angayan nimong ihatag. You see? So the person, ang tao nga wala nagabayad sa iyang ikanapulo, muantos gyud siya sa kanunay kulang. Everybody say kulang. Kulang bugas, kulang kwarta, kulang sanina, kulang tanan, kulang ugbalay, tanan kulang. Because you are not paying your tithe. Nangalagad man ka sa Ginoo, praise the Lord for that. Mo nagiingon ako, nga kung di ka mo bayad sa imo ikanapulo, di you ka maimpyerno. Pero di you ka mag-enjoy sa panalangin, samtang nangalagad ka sa Ginoo. That is what the Bible says. So, mo na nga kinahanglan yun nimong tumanon. Why? Tungod kay katong nagasabwag, mao hinuoy nagauswag. Mo na hindi pasabot sa proverb. Ikaduha nga danger, no? In Malachi 3:8, kani murag sakit-sakit yun ni siya paminawon. Nay mga Kristohanon aning makadungog ani di na mo balik og simba. I hope in Jesus name wala na dere. Okay? Malachi 3:8. Ingon siya, makapangawat ba dere ang tao sa Dios? Oh, will a man rob God? Gitubag niya, yet you are robbing me. It was God who is talking, ha? Oo, tungod kay kamo nangawat nako. But you say, how have we robbed you? Giunsa man namo pagpangawat nimo? Unsay tubag? Basahan na nato tanan. In tithes and offering. Di ba bukat, no? So ang tao, the danger of not paying our tithe, we will be called robbers. Tawagon gyud kawatan. Dili ako nagtawag, ha? Dili ako may nag-ingon na. It was God Himself. Ingon siya, giunsa man yung pagpangawat amo, nako ingon siya sa ikanapulo o sa inyong mga halad. So tiyan tamo, namgot pastor, lain man putong iyang delivery God. Kaya giingnan man niya ang kongregasyon nga,
kamong wa nagabayad, nagahatag sa inyong tithe, ina inyong kagalingon, kawatan ko, kawatan ko. Basta pagka Domingo, ano nanimba. Ayaw po. So, we will understand the word. Unsa man ng robbers? Unsa man ng kawatan diya? Gagisgutan, pagpangawat nga gisgutan sa Ginoo. Mao kani ang gitawag natong it is or it means cheating God. No? Murag imong gitikasan ang Dios. No? Usa ka pagtikas sa Dios, pinaagi sa imong pagpugong pagtago sa imong gikinahanglang ihatag nga ikanapulo o halad. Wala kini nagpasabot usa ni ka krimen, ha? Nga mura ka og kanang kawatan ba sa kalibutan. Apan usa lang kani ka kapakyasan sa imong dili paghatag sa ikanapulo nga bahin, sa imong halad nga diin alang sa templo ug alang sa pag-amuma sa iglesia or sa katilingban. Mao na siya ang imong nahimong sayop diha. The word robbers doesn't mean that you have committed a crime. No. But you only fail. It implies about a failure. Kanang kapakyasan sa paghimo unsay gi-require sa Ginoo nga ngayan ihatag ngadto kaniya. That's why God was accusing His people that ingon siya, nangawat mo nako. Ug dili lalim ng tawagon tang kawatan, no? Pero ang nakakuyaw ani kay ang Ginoo mong ginag-ingon. It was not really a man, no? It was not me, ha? It was not me that teaching you that you are a robber. It was God who told the people of God that you robbed me. Ngunay kuyaw. Kaduha na, no? Ikatulo. Kani yun mo'y grabe. In Malachi 3:9, okay, you are cursed. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. So, sa may pasabot niya, ingon siya, kung bisiyay unado na, kamo na himo na tinunglo sa usa ka tunglo, tungod kay kamo nangawat kanako, og ang kinatibuk-an nga nasod ninyo. The third, of course, danger is, we will suffer curse. Mag-antos ta og tunglo. Unsa nang word nga curse diha? Usa kini kalangitnon nga paghukom or kalisod nga tugutan nga may tabo sa mga tao nga muundang sa pagbayad o paghatag sige kinahanglan lang ihatag ingon nga ikanapulo or mga halad ngadto sa Dios. It's a punishment. It's a judgment. It's a hardship. Mo bitaw nga moingon ko nga kanang tao nga di gyud mohatag sa iyang ikanapulo, mohatag sa iyang offering, sa iyang halad ngadto sa Ginoo. Wala gyud, no? You will really suffer hardship in your life. So, kung imong tan-aw ng mga Israelitas, mo ni hinungdan nga grabe ang pag-antos sa mga Israelitas sa kagutmanan, sa kagutom. Panahon ni Joseph, they need to go to Egypt to buy some food. May na lang kaya dapat sila ikwartay palit, no? But of course, the whole nation suffered from the curse. Nga diin giingon sa Ginoo. Ug mao na nga kita dili ta ana. Ha? Kisa gusto matinunglo dire. Wala siguro, no? I don't like that. Di na ako gusto matinunglo. So that's why I need, of course, to do kinahanglan akong buhaton ang giingon sa Ginoo nga pagbayad sa ikanapulo. Dako istorya niyo. Amo ta istorya ba ako sa inyo pero di lang ko mag-mention og name, but this is actually what had happened. Nay naghatag nako og ikanapulo, wag ko pa ko diri, bag upaming minyo ninday. Ihatagan ko og nanganak man to iyang anay. Unya daghan kay anak. Ang gihatag nako ay kanapulo katong ihid. Kasapon nang ihid. Ihid gani nga anak sa anay pinakagamay. The smallest one. Unya
Paghatag sa ako, of course, malutas pa man ano, talinis na kayog lubot. Once nga ang baktin, talinis og lubot, ay pasabot na. Oh, payat. Niwang, no? Oh. Muna, gihatag nila nga tay sa pastor. Karon, manguli, manggod mi sa playa, amo itong gipabuhi sa akong umagad. Sinanay mo ding, may nagbuhi. Kay, sige naman ni Inday at Tugdabo, kay si Inday, nagtudlo ko man sa Christian school, ano ako, nagtudlo po ko sa Bible school. Muuli mi biyernes sa gabi. Pero, mudiritso mi sa playa, kay kondisyon to sa, kondisyon to sa, ni mo ding kinahanglan, muuli mi, diritso mi sa playa. Kay mingaw man sa kayo na mo. So, gabi na may kasagaran mo abot pagka-biyernes gabi, muli na mi, karon wa ka bantay si Inday nga ang baktin kay paraygon mo kay ito kay gibuhian naman lang sa akong ugangan kay aron maulian kay lagi talinis lagi lubot kay niwang kayo. Karon kay gababag man sa dispultahan, lain to pultahan nila Inday no. Ya na diri kana bang anaanan naibabag gamay kahoy. Karon pagsulod ni Inday natamakan bitaw niya o sa kabalo kay Inday baktin to gamay magkayo yang itgit nya ito man tog color natamakan ni Inday, natiwas ang type. Matay ko din taon. Unya, di, nabuntis sa putong anay. No? Nabuntis sa putong anay. Unya, pagpanganak, namatay tanan ang mga anak. So, wala man ko nag-ingong nagitong luto sa Ginoo, but ingon ana ba nga mga experiences nako mura ba makita gyud nako ba nga nagyo truth about what the Lord is saying in His Word. Nga kun ang tao dili mo tuman sa giingon sa Ginoo, then naagyoy gitawag natong suffering or hardship nga iyang matagabtaman. All right. Mao na nga karong buntag mo na nga if you will say this morning for the multiple choice, should I tithe or not? So, that will be, of course, your own choice. But if you will not tithe, that will be a wrong choice. Now, we will try to see the blessing. All right? The blessing of paying our tithe. Una ha, Proverbs 3, 9, and 10. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Pasidunggi ang ginugi ka sa inyong bahandi, ugikan sa ng bunga sa inyong kaumahan. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Ug ang inyong mga dapa mapuno sa madagayaon, sa daghan, ug ang inyong mga kawa mag-aawas sa bag-ong bino. Sa Proverbs na, kung ipasabot nyo sa naon niya. Okay? Unang klaseng of blessing, when we pay our tithe, we will have an abundant blessing. Madagayaon nga panalangin. Everybody say madagayaon nga panalangin. When you say abundant blessing, nagpasabot ng Ginoo magahatag kanimo ang nagaawas nga grasya, gugma, ug pag-amuma nga diin mulabaw pa sa imong gikinahanglan aron ikaw mabuhi. Mo nang word nga abadagayaon or abundant. Dili lang kay makaangkon ka og daghang kwarta. Apan mahimo ikaw nga padatuon sa Ginoo sa imong kinabuhi nga napuno sa iyang kaayo, kalinaw, og walay katapusan nga kalipay. O nang gitawag natong abundant blessing. Ingon siya, inyong mga dapa mapuno og sa kadaghan ang inyong mga kawa mag-aawas sa bagong bino. Ako naman ang gi-explain sa una sa inyo. Ha? You know what is vat? You know what is barn? You know what is dapa? Kanang barns again, I will just try to reiterate that mo na tigumanan nila sa ilang pagkaon sa ilang mga mananap, the barns.
kanang gitawag natong vats maunay nagasalod sa duga sa paras sa grapes nga ilang ginahimo nga bino. So, mao nga kanang giingon sa Book of Proverbs naga-emphasize siya nga kadtong nagapasidungog sa Ginoo gikan sa iyang bahandi dunag yun siya gitawag natong madagayaon nga panalangin. Ikatulo. So, gamito na po nako ang Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Ikaduhang klase sa panalangin nga atong madawat kung nagabayad atong ikanapulo, gitawag natong divine blessing. Langit nun nga panalangin. When you say divine, kung yun gani ka nga langit nun, mao kini nga ang aktibo nga pagbubo sa grasya sa Ginoo, sa iyang pabor, sa iyang gahom nga nagahatag og kinabuhi. Dili lang igo nga makadawat ta sa gitawag natong mga kalibutanong bahandi. Apan usa kahalalum nga pagka angkon og relasyon ngadto kaniya nga kita makasinatin sa gitawag natong hingpit nga espirituhanon nga kalipay o pagkatuman sa iyang mga kabubuton sa atong kinabuhi. Now, nga nung itawag man siya nga divine blessing, nag-ingon manggod siya, if I will not open for you the windows of heaven, ang imong panalangin magsukad sa langit, mga divine, makasinati ka sa langit nung panalangin sa Diyos, wa lang ka nakadawat sa imong langit nung panalangin tungod kay nagtrabaho ka, tungod kay naningkamot ka, kundili makadawat ka nga ang imong trabaho, ang imong yutanon nga source sa imong income, panalanginan sa Ginoo. It is a divine blessing. O ang ginapasabot sa divine blessing, dili na sa material nga butang, apan sa mga langit nun nga butang nga imong gikinahanglan, makadawat ikaw gikan sa Dios. Amen. Ikatulo, sa Deuteronomy 14:28 and 29, you try to see the verse. At the end of every third year, mo nitong poor tithe, nga ito gisguta ganina. At the end of every third year, you shall bring out all the tithe of your produce in that year, and shall deposit in your town. The Levite, because he has no portion or inheritance among you, and the alien, the orphan, the widow, who are in your town shall come and eat and be satisfied, in order that the Lord your God may bless you in all the works of your hand which you do. You see? Ikatulong klase nga panalangin atong madawat when we are paying our tithe. Itawag nato nga material blessing. Unsa man ang material? Material gani ka nang makita, mahikap, nga mga pabor or gasa nga gikan sa Dios, sama sa pagkaon, kwarta, yuta, balay, sakyanan. Aron pagtagbo sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinahanglan, aron makita nimo o masinati nimo ang iyang pag-amuma o mapaambit nimo uban ang pagkamanggihatagon usab ngadto sa uban nga diin makasalig ikaw kaniya nga siya mo itinubdan sa gitawag natong walay katapusang kasiguruhan. So that is what material is. Kabalo matana tanan, no? Sobra-sobra atong pagkaon, sobra-sobra atong tanan, no? Mo na nga we need to pay our tithe. And finally, 12 Malakay 3:10, overflowing. Overflowing means gitawag ng overflowing blessing, Malakay 3:10. Akong basahon na lang siguro. Bring the whole tithe into the storehouse. Basa na mga no? So that there may be food in my house, and test me now on this, says the Lord of hosts,
if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Everybody say overflows. Overflowing blessing. That's the fourth thing. Nagaawas nga panalangin. And when you talk about overflowing blessing, it means giving more than enough provision, grace, and joy, far past what a person needs or expects. Sa ato pa, makadawat ikaw sa labaw pa, nga pagtagana, o grasya, o kalipay, nga ikaw, mas labaw pa ang imong madawat kaysa imong ginapaabot. Ha? Mihin ka, ha, mauni? No? So, nagapakita lamang ang Ginoo manggiyatagon. Everybody say, ang Ginoo manggiyatagon. Ang iyang pagkamaayo dako nga di nato pwede masulod sa usa ka padudlanan. Mao na nga muawas. There is no container that can contain the blessing of the Lord when it is poured out to your bosom. Wala ikasudlan. Walay sudlanan nga makaigo sa panalangin nga imong madawat kun ibubo sa Ginoo ang imong panalangin. Do you believe that? Tanang panalangin, klase sa panalangin imo when you will choose the right choice this morning. Muingon ka, I will tithe. I need to tithe. So that is your right decision and right choice. Karong buntag, gusto na ako nga naay mo testify sa kamaayo sa Ginoo. Mo testify sa kaayo sa Ginoo. Mangutana ko sa mga tither aning simbahana. Unya mangutana po ko sa wala naga-tithe. Ayaw bitaw mo kadlok. Di lang ko mangutana sa wagatay. I know that's shameful. Hindi ako unahon. Tither man kaday, no? Kabalo mo, makailan mo gukit sa iyo nagkakaog tithe. Because you are being listed. That's why you have your envelope there. Mangutana lang kung inday, dahil sukad ka bayad sa imong tithe, no? Sa imong kinitaan jud. Unsa may imong nasinati? Is there any blessing that you receive? Dako gyud. Oh, sige. Dako gyud nga blessing, no? Dili na ko ma-explain. Ano lang, ako lang yung isulti nga dili jud ka kanaganing pahutdan sa tanan nimong gikinahanglan ang Dios jud magapanalangin. Mao gyud akong gibarugan nga para sa Ginoo akong ihatag kay gikan man niya ug sa tanan akong gikinahanglan wa man jud ko niya pakyasa. Sa tanan dili lang kay salapi tanan ang tanan jud gikan jud sa Ginoo. So mao na nga gikinabuhi jud nako kung unsay naa sa ako jud ihatag. Hatagan jud nako ang Ginoo. Kung unsay naa sa kuan na promote ko tanan unsay naa sa ako tungod na sa Ginoo ug tungod na sa ako ang gihatag sa Ginoo nga gibalik niya sa ako. Praise the Lord. Ato palakpakan Sister Inday. Tinuod ito yung giingon, no? Sister Inday, pag-abot ako diri, guys, kuila pa ni, gamay pa di, batanon pa kayo. Pero pag-abot ako diri, wa ni siya kasimba. Bag-o ra to na divide ang church. Namalhin, nagibira sa pioneering worker diri ang ubang mga membro. Giadto na ako ni siya. Ako siya giing natay simba day. Pagka Domingoy, she showed up. Dili pa siya, nag-eskwela pa siya. And of course, siya may atong treasurer sa una sa church. O nakita na ko iyang live nga sa iyang kinabuhi, sukat siya na iswildo, mag-type yun na siya. O makita nimo, gihatagan siya gwapong bana o buotan nga bana. Alright. Nanganak siya o gwapong bata. Hapit na masiman, di ba?
So, nakabalay siya sa agan, kapalit siya og sakyanan, and of course, from an ordinary teacher, nahimo siyang principal. Hangtod karong adlaw. Now, I believe all of these are promotion. They are the blessing nga giingon sa Ginoo. Diba? Kung ikaw magbayad sa imo'y kanapulo, naagyo'y panalangin ang Ginoo. I believe Inday is enjoying her blessing until this day because God had just blessed her life. Praise the Lord. Mangutan ako sa wala nagatayt. Bitaw. Oh, mangutan ako aning duha ka magtiayon. Si Madel gyud akong pasultiyon. Okay. Madel, o sa may imong nadawat sukad imong ginabayad imong tithe ngadto sa Ginoo. Kuan kanang Oh, sige. kuan kanang grasyag panalangin sa Ginoo no nga tinuod man gyud na. Sukad pa sa una nga nagdako mi sila mama nagakuan gyud taga tithes. So ang panalangin sa Ginoo gyud dili gyud siya kanang mapugnan gani makita man gyud namo sa amo ang kahimtang. So sa mga nakabalo sa una kung unsa gyud among kahimtang sa una ug karon grasya gyud kay sa Ginoo. Ay nang hilak man mo. Tinuod na sa una mahinumduman ako nga si Papa sa una mo sweldo ra og 2,000 kapin pero sila mama magahin gyud og tithes bahala og among sudan kay kanang kuan say magtinughong na lang. So mo na ko nakita sa akong parents nga naga-tithes gud sila maskin despite sa kalisod despite sa unsa kagamay ang ilahang income magahin sila tithes. So nagdako ko ngay nana ako ang kinikanan. So sukad nakatrabaho ko ningon jud ko nga mas maayo gyud mag-tithes kay ang panalangin sa Ginoo dili gyud siya kanang mukuan gani mo stop gani. So grasya gyud siguro sa Ginoo no nga nagitagaan niya tungod sa mo mga parents nakuha na mo ng abilidad nga mo tithes. And sa karon naga-enjoy mi sa panalangin sa Ginoo, wala na mo gyud gibati katong nagkuan ganina nga dili na jud ka ingon nga magkinahanglan kay sa imuhang kinabuhi karon marag enough gyud ang gihatag sa Ginoo, enough nga makasustain sa amoa. So mao lang ako makuan nga mag-tithes gyud. Okay, atong palakpakan si Madel. Now for your information, Sister Madel, sukat siya na-graduate. I've been praying for her, of course. Dali ra gyud siya nakatrabaho, praise the Lord. Niya pag-apply niya o gawas, prubahan niyang application, o dito na si Saudi Arabia. Sukad siya nagtrabaho dito, ipadala yun na niya iyang tithe sa ako. There is church. Muagi siya yung mama. Wala dyo'y bulan nga wani, wa yun niya buhata, pagbayad siya yung kanapulo. Pag-abot ni Junel, nadubli na ilang tithe. Maupot si Junel manggod ako na siya ginaistoryahan about panalangin ba. Pakita na ako sa iya akong listahan sa mga nadawat ang panalangin o yan ay mga tithe ako gipangbutang dito. Moto follow po na niya, no? And I believe the Lord is blessing them until now. Praise the Lord. And makita nimo nga sa pagtrabaho nila sa Saudi nakapalit siya sa sakyanan. Alright? Nakabalay siya. Sa una ilang balay, katawanan to ilang balay, no? So, kung nakakita mo sa ilang balay sa una, grabe. Lisod yun po kayo, no? Ug luoy po kayo ang dagway sa ilang balay. But the Lord had blessed the family, of course. Ug karon, nanguli na silang duha. Kabalo mo nga nanguli na silang duha? Waiting. Waiting because hapit na sila mo adto dito sa US. Hallelujah for our permanent residents there at the U.S. Gilali ba ka lang nga panalangin? Why? These are blessings. Because they are very faithful in paying their tithes. Of all the blessings nga nadawat nila, they are really very faithful. Until now. And to tell you frankly,
katong mga times pa katong sa una ba, sa una, kung wala pa si Madel o si Junel, maglisod yun ko. Because I'm financially hard up pa na itong mga panahon na. But praise the Lord for the family nga nag-back up yun sa atong simbahan. Amen! Hallelujah! Gusto na ako mag-interview sa tanang tayte, pero alas 12 naman, mabuntagan yung kita. I know. Ay, alam mo, kalain nga wala ko na interview. I know the Lord is blessing you. Nakailaman ang Ginoo ninyo, no? And I believe that the Lord, whatever, itsagihimo na sa Sister Inday, pamilya ni Madel, o sa Villegas family, I know mo po'y ginabuhat sa Ginoo ninyo. Ako din na lang yung ko magsaba. Kaya nakita naman yun ninyo sa akong life, no? Gikan pag-abot na ako diri. You know my situation. Pero ang ako magugihatag sa Ginoo akong tibok kinabuhi. My whole life to God. And until now, I'm also paying my tithe. You know? Nagkabayad ko sa akong ikanapulo. Atong back-up diri, that is my tithe. Ang atong organ, that is my tithe. Abo ko ng hambuga, but I'm just showing you nga, ako, dili magug ko makatudlo og ingon ani kung ana ko ginahimo. I have the proof and I have the experience. Mo karong buntag, make your right decision. Kinahanglan, you need to shift your focus from a legal rule to the picture of the heart or to the posture, the right posture of the heart. Ang Ginoo na nag-iya sa tanang butang og ang paghatag, pagbayad usa kini katugbang sa iyang grasya ug ang atong ikanapulo mo'y sukaranan sa usa ka malipayon nga pagkamanggihatagon. So today, you need to have the right choice. Shall we clap to the Lord for the word today? Hallelujah. I hope nga matag-usa nato nakasabot ta unsa na gyud ng tithe. Unsay mahimo sa tithe sa atong kinabuhi. Shall we all rise? Glory to God. We bless your name, Lord. Hallelujah. Kantahon nato tong atong awit. Pagkamaayo mo. Sa kanang kanta. Pagkabuutan. With all our hearts. Kamo ang ipanalanginan. Tungkol sa inyong paghatag, pagbayad sa inyong kanapulo, paghatag sa inyong offering. The Lord knows your heart today. And you need to have, kung ikaw, wala pa na challenge sa unang panahon, kung ikaw wala pa nakabuhat ni ini, nakita ni mo nga, ang imong kakulangon karong buntag, try to make a right decision today. Praise the Lord. Jesus, you're so good, Lord. Tibok mong kinabuhi, among ihala, alang ka na mo, ang tanan mong kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, Yes, pagkabutan mo, namayalang yung simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesus Cristo, igabayan mo ang mga kamo.
pagpapadayon mo, pagkabutan mo. Ang ayan lang yung simbahon ka, pag-aawitan ka, O Jesus Cristo, igabayan mo ang akong mga kabog sa tibok na mo nakasing-kasing pagkasimbahon ka, Jesus. Yes, Lord. Pagkasimbahon ka, Jesus. Pagkasimbahon ka, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Lord, pagkamaayo mo gayon, Lord. Salamat, Lord. Karong adlaw mong nasabdan, Lord, unsang sikrito, Ginoo, na madawat na mong mga panalangin sa mong kinabuhi. Lord, ipadayon, pagpanalangin sa mga katauhan nimo, nga Lord, nagmatinunanon sa pagbayad sila ka na pulo, paghatag silang mga halat ka na Domingo. Nasapatagi gayon nga makadawat sila, Lord, ang panalangin, gikan kanimo, di yun sila malimot, Lord, sa paghatag sa ngayan, ay hatag kanimo. Father, I declare today, ang tanang membro sa Digos, Lord, mahimong manggihatagon, mahimong matinadaanon, Lord, sa kanunay, sa pagbayad sila kanapulo o ka. Ang tanang mga panalangin nila na dawat gikan kanimo, ang ilang tugbang mao ang paghatag sa ngayan sa ihatag kanimo, Lord. Thank you for your word today. Bless us together again. Let everyone, oh God, have received that blessing in their lives. And today we just want to thank you. Give you back all the glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. I hope you enjoyed the word today. Salamat sa Ginoo sa iyang panalangin pinagi sa pulong karong buto. Ako ihatag sa ato offering in charge.